We ask, oh God, for open hearts and open minds for every one of us. Lord, we just submit to you tonight, Lord. Lord, whatever you want to say, Lord, we will listen. And Lord, sa gabing ito, Panginoon Diyos, ay mo, lukuban kami ng iyong kapangyarihan. Kumilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Lord, even, Lord, sa iyong servant na gagamitin ng gabi, Lord, we ask for anointing of the Holy Spirit. Lord, we want to thank you, Lord. Tonight, we just honor you. We just thank you, Lord God. Bless every one of us as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise God. Sige po, pwede na tayo maupo. Ayan, praise God. Pwede po isang malakas na palakpak para kay Lord Jan. Okay. So, alam po nyo, ay tayo nasa season pa rin po tayo ng ating 90 Days of Challenge. Okay? Ilan po kaya sa atin sa gabing ito ay yung barely or probably alam nyo kung anong day na tayo sa ating 90 Days of Challenge? Any guess? Kasi I believe if every one of you are consistent with your reading of the scripture po, doon po sa ating according to our daily reading assignment, I believe alam nyo kung saan na tayo sa ating 90 Days of Challenge. Okay? So ilan po kaya sa atin? Any guess? Anyone? Kung anong day na tayo sa ating 90 Days of Challenge? Well, alam po nyo, we are on day 70 of our 90 Days of Challenge. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan. Okay, just imagine, 20 days na lang. Ano po? Mako-complete na po natin yung ating 90 Days of Challenge. But the question is this. Ano? Are we consistent? Ano po? With the challenges that are contained sa ating pong 90 Days of Challenge. Halimbawa, yung ating pagbabasa ng Bible. Di ba? So, supposed to be for 90 days, every day, meron tayong reading assignment. So, we are reading a particular chapter in the Bible for the next 90 days. So, ilan po kaya narito na complete? Ano I mean? Say from day 1, after day 17, nagbabasa ng 1 chapter a day in the Bible. Okay. How many of us are still on track sa ating po 90 Days of Challenge? And how many are going to be successful? Meaning to say, pagkatapos ng 90 Days Challenge na ito, alam mo, wala kang absent kapag ka Sunday, wala kang absent sa cell group, wala kang absent, nakapagating ka ng morning prayer, and then yung pagbabasa ng Bible, talagang kompletong-kompleto ka. I believe if we'll be able to complete our challenges within the 90 days, alam po nyo, ang Diyos natutuwa siya sa atin. Amen. I believe matutuwa ang Panginoon sa atin. Kapag ka po, tayo ay talaga na-complete natin yung ating 90 Days of Challenge. Now, this afternoon, I'll be speaking to you of something that has deprived many of success. Many of us are actually craving for success. Alam po niya, lahat po naman po tayo, di ba? Nagnanasa tayo na tayo ay maging matagumpay sa anumang larangan ng ating mga buhay in everything that we do, whether that is sa sa ating job, sa ating pag-aaral, sa ating family, or everywhere, we are yearning for success. Pero alam po ba ninyo, many of us are actually being deprived of success because of this one thing. I believe kung tayong lahat matututunan lang natin ito, ay most probably we are going to be successful in most of our, sabihin po natin, mga challenges in life o yung makinakaharap natin. Many of us want success but never achieve it because we lack self-discipline. Ayan. So this evening, I'll be talking to you on self-discipline, your road to success. Sabi nga dyan, no? Self-discipline, your road to success, sabi niya, the law that governs all achievements. So it means to say, in almost all of our achievements, there is one thing that we need, and that is self-discipline. Ano po? Kailangan po natin ng disiplina sa anumang bagay na ating ginagawa. Because if we lack discipline in anything that we do, most probably we will fail. Kaya ang sabi po dito, the law that governs all achievements. In other words, if you want to have a lot of achievements in life, kailangan magkaroon ka ng self-discipline. Now, this afternoon, tatanungin ko kayo,
Ilan po kaya sa atin this evening ang aamin na meron tayong problema when it comes to self-discipline? Ano po? Ako po, in some areas of my life, I know I still have some problems with discipline because I'm not able to achieve what I want to achieve because I'm not consistent. Ano po? Hindi ako nagiging consistent, lalo kapag yung focus ko nabaling sa iba yung focus ko. So nakakaligtaan ko yung mga bagay-bagay na supposedly ay dapat ginagawa ko consistently. Ano po? Kumisa kasi yung problema natin yung consistently. Yung consistence. Hindi tayo nagiging consistent sa ginagawa natin. Ano po? Sabi nga po dito, many people have great talents but they never excelled in anything. Ayan. Marami daw pong mga tao, they are very talented. Matalino, talented, but they never excel in anything. Why? Kasi anong reason? Lack of self-discipline. Hindi naman kinukulang sa kaalaman, hindi rin naman kinukulang sa kakayahan. Pero bakit kaya hindi sila nagiging matagumpay? Alam po nyo, ang problema usually is lack of self-discipline. Discipline is not something that we want. In fact, we dread it. Ang disiplina po, ito ay isang bagay na hindi natin gusto. Hindi ba? We hate it when somebody tries to discipline us because it goes against what we want. So naturally, tayo po, discipline is not welcome to every one of us because there is some struggle. Meron pong struggle when we are being put into discipline. Discipline is something that controls you, something that deprives you. Sabi nga, discipline is something that we struggle every day. Sino po kaya dito ang nag-struggle sa atin? Say, for example, halimbawa sa pagbabasa mo lang ng Bible. Di ba? Even in our daily devotion, we struggle. Nag-struggle tayo kasi mas masarap ang matulog. Hindi ba? Mas masarap yung nahihimbing ka, probably matutulog ka ng after 9 o'clock or even 11 o'clock in the morning. Pero yung challenge natin is, pagising natin sa umaga, magbabasa na tayo ng Bible. Alam po niyo ako, naging ugali ko na talaga every morning. Yun talagang aga kong gumigising, tapos nag-worship pa kay Lord, and then I'm going to read my Bible. But I'm not even able to do it consistently because there are times na parang kulang pa yung tulog ko. Sabi ko, konti pa ako. Sabi ko, yung inaantok-antok pa ako, Lord, konti pa ako. Tapos yung konting iyon, sabi ko, Lord, give me another 30 minutes. Hindi ko alam, 2 hours na pala. So, when I'm going to look at my watch, wow, Lord, it's already 8 o'clock. Di ba, usually ganyan tayo? Hindi ba? Para bagang tumatawad tayo kay Lord. Whereas we know we are supposed to be reading our Bibles, we are supposed to be reading our Bibles, and praying. Pero ano po nyo, madalas ay we skip it. Why? Because discipline is not easy. Discipline is rarely enjoyable, but almost always profitable. Ayan. So, in discipline na po, hindi sa enjoyable. Especially when people are telling you, do this, do that, don't do this, don't do that. Hindi ba? Contrary to what we like to do. So, sino bang usually nagano ng disiplina sa atin? Mga tatay, mga nanay, yan. Ano mo, mga teachers natin, o di na kaya mga boss natin sa work. Sabi niya, dumating ka na maaga. Come before 6:30 in the morning. At alam po natin, hindi madali yun. Okay. So, this evening, we're going to talk about self-discipline because I believe this is very important. Amen. Napakahalaga ng self-discipline. It's more important than talent. It's more important than knowledge. Kasi kahit na may talent ka, kahit may knowledge ka, kung wala ka namang disiplina sa sarili mo, you're never going to achieve anything in this life. So, sabi po dito, the law that governs all achievements. Discipline is the foundation upon which all success is built. Yun daw pong self-discipline is the foundation upon which all success is built. In other words, whatever you achieve right now, ano man ang na-achieve mo na, it is because
of self-discipline. Say for example, sa pag-aaral, hindi ba? Kung wala kang disiplina sa pag-aaral, wala kang disiplina sa maagang pagtulog, sa pag-aaral na leksyon, and all of these things, then I'm sorry to say, babagsak ka. Di ba? So discipline is the foundation upon which all success is built. That's why, ano po sa Bible, sinabihan tayo ni Apostol Pablo, sabi niya, I beat my body, I put it under discipline, sabi niya. So tinuturuan po tayo ni Apostol Pablo dito, how to be successful, how to achieve things through self-discipline. Ayan, discipline, next slide, sabi dito. Discipline, the practice of training oneself or others to follow a set of rules, principles, or guidelines in order to achieve a desired outcome. Yan daw po ang ibig sabihin ng discipline, ano? It is a practice or training. You try to train yourself to do something consistently. That is po ang self-discipline. Sabi niya, to follow a set of rules, principles, and guidelines in order to achieve a desired outcome. So halimbawa, ang goal mo ay maging magna cum laude ka sa iyong pag-aaral. Hindi ba? O din mo kaya maging summa cum laude ka sa pag-aaral. So for you to be able to achieve that, kailangan may disiplina ka. Hindi ba? It's not just going to happen. Ano? Hindi nakukuha yan sa basta panalangin lang. Of course, prayer is important. But besides prayer, you need to do something. You need self-discipline. Kailangan mong magsunog ng kilay. Kailangan mong mag-aral ng leksyon talaga. Kailangan unawain mo talaga lahat ng mga lessons mo for you to be able to achieve what you desire. So therefore, self-discipline, sabi niya, is following a set of rules, principles, or guidelines in order to achieve a desired outcome. It involves the development of self-control. Ito po ay nagde-develop sa self-control, the ability to stay focused and committed, and the willingness to make sacrifices or delay gratification in pursuit of a long-term goal. So self-discipline, you are willing to make sacrifices. Halimbawa, yung goal mo is makapagtapos ka ng pag-aaral. So, kailangan meron kang disiplina. Ang disiplina, Lord, hindi mo na ako mag-boyfriend. Hindi mo na ako mag-girlfriend hanggat hindi ako nakatapos. That is self-discipline. So, you try to make some sacrifices or even delay gratification in pursuit of a long-term goal. Di ba? So, hindi ka na mag-aasawa, unahin mo yung career mo, nasa kayo ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. It is the ability to regulate one's thoughts, emotions, and behaviors. It involves setting clear priorities, managing time effectively, and maintaining a strong sense of motivation and commitment. Yun po ang self-discipline. Ano po? Nare-regulate natin yung takbo ng isip natin, yung emotion natin, and even our behavior. And we have a clear set of priorities, and we are able to manage our time effectively. Okay. Sabi niya dito, yung next slide natin, discipline is doing what needs to be done even when you don't feel like doing it. Ayan. Ito po yung discipline. Ano po? Is doing what needs to be done even when you don't feel like doing it. That's self-discipline. Yung para bagang tinatamad kang gawin mo isang bagay. But nevertheless, dahil na-develop mo na yung self-discipline, linalabanan mo yung sarili mo. Linalabanan mo yung katamaran mo. Linalabanan mo yung sarili mong desire for you to be able to do what needs to be done. Amen. That is self-discipline. Yung kaya mong supilin yung sarili mo. Hindi ba? That is self-discipline. Okay. Ang sabi po ni Theodore Roosevelt ay ganito. The one quality which sets one man apart from another, the key which lifts one to every aspiration while others are caught up in the mire of mediocrity is not talent, formal education, nor intellectual brightness. It is self-discipline. Ano po? Yun daw pong pagkakaiba ng tao, ano po? Yung mga successful at saka hindi successful, hindi raw po talent, hindi formal education, hindi raw po yung galing. Pero ang sabi po na Theodore Roosevelt, sabi niya, it is self-discipline. So makita natin, other people are achieving things. Why? Because of self-discipline.
yung kaya nila, kaya mo rin if you only have self-discipline. Amen. What they are able to achieve, you are able to achieve kung meron kang self-discipline. Ayan. Sabi niya, with self-discipline, all things are possible. Without it, even the simplest goal can seem like the impossible dream. Pagka wala kang disiplina sa sarili mo, kaibigan, wala kang mararating sa buhay nito. Whether in your career, in your study, even in your married life, in your family life, or what, kung wala kang self-discipline, malayo na meron kang ma-achieve. So therefore, it's very important for every one of us to learn self-discipline. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate, exercises self-control in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run. Thus, sabi niya, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. And then yung next ang sabi niya, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself should become disqualified. Now, dito po, the Apostle Paul mentioned about discipline. Ano po? Kung titignan po natin ang buhay po ni Apostle Pablo, he is one of the disciples. He was able to achieve a lot of things for Jesus. Di ba? Titignan po natin ang buhay niya, ilang epistle ang kanyang sinulat. Ang dami niyang mula book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Colossians, and all of these books. Ano po niyo, si Apostle Pablo was able to write these letters. Ano po yung kanyang sikreto? Sabi niya, I discipline myself. So therefore, kung titignan po natin, whatever the Apostle Paul has achieved, it is because of self-discipline. Hindi lang dahil sa magaling siya. Hindi lang siya dahil siya, sabihin natin, puspos ng Holy Spirit. But there's something that the Apostle Paul possessed that made him successful in his ministry, and that is self-discipline. Kaya sabi niya, but I discipline my body and bring it into subjection. Ang ibig sabihin po niya, talagang kontrolado niya yung kanyang katawan. It's not the body that controls him, but he controls his body. So much so he was able to accomplish great things for God. Ang sabi niya, but I discipline my body and bring it into subjection. So ang ibig sabihin niya dito ay, hindi siya padalos-dalos, hindi siya sumusuntok sa hangin. Whatever he does, it is with purpose and with discipline. Meaning say, stay focused, nakafocus siya, lahat ng effort niya, ini-exert niya towards the things that he wants to achieve. So therefore, every one of us, if we like the Apostle Paul, will have discipline, I believe we're going to achieve great things for God. So what does it mean to bring into subjection? Sabi, to bring into subjection is to conquer, to subdue, and to bring under control. Ang ibig sabihin nun, si Apostle Pablo is in control of his body, is in control of his mind, is in control of his emotions. Ang ibig sabihin nun, hindi siya kontrolado ng kanyang emotion, hindi siya kontrolado ng kanyang desires, hindi siya kontrolado ng kanya lang iniisip, but is in control of his whole self, so much so, sabi niya na talagang sinusupil niya ang kanyang sarili sa gayon, magawa lang niya ang pinagagawa ng Lord sa kanya. Discipline is having control of our mind and bodies. Yan daw po yung discipline, yung may control ka. Hindi, alambawa, disiplina sa pagkain. Hindi ba yung pagkain ba ang may control sa'yo? No, you have control over food. Okay, over things that you watch on TV. Sila ba yung may control sa'yo? No, you have control. Kaya sabi dito, this self-discipline is having control over our minds and our bodies. Discipline is to subdue our natural desires. Alam po ninyo, yung natural desires natin, it is contrary to self-discipline. Diba? What are our natural desires? Our natural desires is to oversleep. Diba?
Gusto mo tulog lang ng tulog. Di ba? So, magpapakapuyat ka, and then pagkatapos doon, ay hindi ka kagad magigising. So, you are missing on a lot of things. Why? Kasi nga po, lack of self-discipline. And I believe that is a problem of many of us. Ano po? We are not able to control or subdue our natural desires. Kung ano yung maramdaman mo, magustuhan mo, ginagawa mo, kahit alam mong hindi nakakabuti sa iyo yan. Di ba? Discipline is to force ourselves to do something, even when we don't feel like doing it. Alam ba, disiplina. Ayan, disiplina sa panalangin. Ayan. Hindi madaling mag-pray. Sino po niyo sa inyo dito magsasabing madaling mag-pray? No. Hindi madaling mag-pray. Kailangan mag-exert ka talaga ng effort. Ano po? Kasi naturally po nyo, hindi tayo yung mga tao na talagang we naturally pray yung parang bahagi na talaga natural sa atin. No. There is always a struggle when we pray. Sabi niya, and then discipline must rule every area of our lives. So yun na pong self-discipline, kailangan lahat ng area ng life natin talaga yung meron tayong disiplina. Okay. Sabi dito, the disciple. Next slide. The mark of a disciple is a disciplined life. Alam po ba ninyo, yung tanda ng isang Kristiyano, ng isang disciple ay yung may disiplina. Amen. The mark of a true disciple is a disciplined life. May disiplina sa panalangin, may disiplina sa pag-aaten, may disiplina sa pagbibigay, may disiplina sa pagbabasa ng Bible. So, sabi po dito, the mark of a disciple is a disciplined life. Kaya nga po sinabing disciple. Na? Kasi talagang pinapractice niya yung disciplined life. And we're going to see that Jesus trained his disciples to have self-discipline. Remember, when Jesus was with his disciples, he taught them. He taught them a lot of things. And he taught them self-discipline. Remember when Jesus told them, can you not even pray, even for just 1 hour? So Jesus actually taught them to pray. Not a short prayer, sabi niya, but more than 1 hour. Kaya sabi niya sa kanyang mga lagan, sabi niya, can't you even pray for 1 hour? Sabi niya, so dapat pala tayo mga Christian, at least we are praying at least 1 hour. Wow. Isipin natin, Lord, anong sasabihin ko sa ng 1 hour? Kung isipin mo lang, mag-pray ka for 1 hour, Lord, siguro buong mundo pinag-pray mo na, buong Pilipinas, and then lahat ng continent sa buong mundo, na ipag-pray mo na, pero hindi pa rin sapat, o doon sa isang oras. Pero rin po nyo, I found out, na kapag ka po pala tayo, alam mo, nag-pray tayo, we spend the first 30 minutes in worship, in worshiping God, then kulang pala yung 1 oras. Kaya sabi nila, kapag daw po tayo ay nagpipray ng 1 oras, panlaban lang yan sa temptation. Panlaban pa lang yan sa temptation. So if you are praying for 1 hour, that is just enough time for you to fight temptation. So if you want the supernatural in your life, then pray for more than 1 hour. Ilan po kaya sa atin dito ang nagpipray for more than 1 hour? You want supernatural things in your life? Gusto mo ba ng supernatural things? Makakita ka ng mga himala ng Diyos sa iyong buhay. Na makita mo yung kamay ng Panginoon, talagang kumikilos sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, lahat. Then you have to pray for more than 1 hour. Para tayo 10 minutes pa lang, wala tayong alam sabihin. Di ba? 10 minutes pa lang tayo nagkipray, wala tayong alam sabihin kay Lord. Pinag-pray natin lahat. Lord, ano pa ba ang sasabihin ko? Di ba? Parang po nyo, if you start your prayer with worship, kulang yung 1 oras. Kulang yung 1 oras talaga. So, sabi po dito, Jesus trained his disciples to have self-discipline. And discipline can be learned. Ayan ang maganda. Ano po? Yun daw pong self-discipline ay natututunan. It is not something that you possess when you are born. Hindi ito isang bagay na pagkapanganak mo, may self-discipline ka na. No. Ano po? Self-discipline is something that we learn.
Ano po? Kaya nga po si Jesus, tinuruan niya yung kanyang mga disciples ng self-discipline. So therefore, in the very same way, every one of us, we can learn self-discipline. Okay. Now, what aspects of our lives do we need discipline? Number one, discipline our minds. Ano ba yung mga bahagi ng ating mga buhay na kailangan natin ng disiplina? Number one, ang sayo po dito, discipline our minds to think purely. Turuan daw po natin yung ating mga isip na mag-isip ng tama. Okay. Philippians chapter 4 verse 8. Sabi dito ay ganito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So anong sabi ni Apostol Pablo kanya? Disiplinahin mo ang sarili mo na mag-isip ka ng tama. Amen. So in other words, pwede po pala natin turuan ang isip natin always to think right. Kaya sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is right, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent, praiseworthy, think about such things. So the first thing that we need to discipline is our mind. Kaibigan, kumusta ka? Kumusta ka mag-isip? Paano ka bang mag-isip? Ikaw ba yung taong kapag ka nag-isip ay laging naiisip mo yung mali? Sabi kang Tagalog, ang sabi ganito, no? Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Sabi niya, no? Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So in other words, yung po palang laman ng ating mga isip ay dapat ay mga bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pero sadya yata may mga taong marumi ang takbo ng isip. Ano po? I believe every one of us who have encountered people marumi ang isip. Diba? Sabihin natin, ikaw naman dumi ng isip mo. Diba? Yung advance sila kung mag-isip. And then yung the way they try to understand things, it is always marumi. Ano po? So, ang sabi ni Apostle Pablo, number one, sabi niya, you must learn to discipline your minds. Turuan mo ang iyong isip, yung utak na mag-isip ng tama. Ano ba ang nangyayari kung bakit kuminsan ang utak natin ay puro basuring laman? Ang sabi po sa Titus chapter 1 verse 15, to the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. So, ikang Tagalog, malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan, ngunit sa masasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagat marumi ang kanilang budhi at kaisipan. Ayan. So, merong mga tao na marumi ang budhi at ang kaisipan. Paano po kaya nilang na-acquire yung maruming budhi at kaisipan? Ha? Alam po nyo, sa magitan ng ipinapasok natin sa ating mga isipan. Whatever you watch, whatever you read, whatever you see, alam po nyo, yun po nagiging laman ng ating utak. Kaya alam mo nyo, sa sa computer, meron silang sa basic computer language, meron silang tinatawag na yung GIGO. Sabi niya, garbage in, garbage out. Kapag halimbawa ay, sabi niya, yung narinig mo, nakita mo is garbage, sabi niya, kailangan ilabas mo. Okay. They should not stay in our minds. And sabi ng Apostol Pablo, didisiplinahin mo ang isip mo. How do we do it? Sabi nga po, dito next slide natin, sabi, self-discipline starts with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can control what you do. Yung pong self-discipline daw po, nagsisimula yan sa ating kaisipan. Because if you don't control what you think, you can control what you do. Bakit? Ang nagdidikta sa ginagawa natin ay walang iba kundi yun laman ng ating kaisipan.
At kung ang laman ng iyong kaisipan ay puro kabastusan, ano po, yung laman ng iyong kaisipan ay puro karumihan, alam po yan ang lalabas sa iyo. Di ba? Kaya, how do we discipline our minds? Number 1, or letter A, read your Bible consistently. Dapat yung po laman ng isip natin, scriptures, Bible, Word of God. Amen. Kaya nga po sa 9 Days of Challenge, tinuturuan kayong magbasa ng at least 1 chapter a day. You just imagine, paggising mo sa umaga, fresh pa yung mind mo, and then you filled it with God's Word. Try to imagine what's going to happen to you. Try to imagine what will your thoughts be for the whole day? Ano kayang maging laman ng isipan mo throughout the day? Hindi ba yung mga godly things? Bakit? Kasi sa umaga pa lang, alam mo, pinuno mo na yung iyong kaisipan ng Word of God. Kaya po sa ating 90 Days of Challenge, one of the things that we want to achieve is that every morning, lahat po tayo, before we do anything else, we read at least 1 chapter a day in the Bible. Amen. Now, tanong ganito, nakakapagbasa pa po ba tayo ng Bible natin consistently? Amen. And then number 2, letter B, sabi niya, wholesome reading. Karang, tignan mo yung binabasa mo. Ano yung binabasa mo mga pocket books? Ano yung mga pinapanood mong pelikula? Diba? Ano yung mga tinitignan mo sa internet kapag ikaw ay nag-isa sa kwarto? Ano kaya ang binabrowse mo? Kung halimbawa, si Pastor Lawrence pupunta sa bahay nyo, sabihin ko, Brad, pwede ko bang makita yung computer mo? At binrowse ko yung history. Di ba? Mabrowse mo ng history. Nung lahat ng mga web pages na pinuntahan mo. Ilan kaya doon ang makikita ko na mayroong pornography? Ilan kaya makikita ko doon na mayroong online gambling? Ilan kaya makikita natin doon na mga malalaswang mga bagay? Hindi ba? Pero alam po nyo, whatever you put into your mind, alam po nyo, yun po ang nagiging laman ng ating isip. That's why sabi po, be careful. Sabi niya, there must be wholesome reading and also be careful what you see. Mag-ingat po tayo. Hindi ba kung minsan halimbawa nag-browse sa internet, tapos biglang-bigla merong lilitaw na babaeng nakahubad? Sino nakaranas sa inyo nun? Especially kapag nagda-download ka ng sa ilang mga site, biglang-bigla, merong babaeng lilitaw na nakahubad. Tapos sasabihin niya sa iyo, do you want to see more? Sabi niya. And then, click the link below. Ayun. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag kayong basta-basta mag-click. Sabi niya, think before you click. Amen. Diba? So tayo po, we are spending so much time on the internet. Lahat tayo, di ba? We're spending so much time on the internet. And everything that you want to see is on the internet. Lahat ng gusto mong makita na sa internet na. All you have to do is close the door of your room and then just begin to browse. Sasabihin lang niya, are you 18 years old and above? Sabi niya, pagka yes, kinlik mo yun, it's going to open wide the world of pornography in your life. Alam mo niyo yung pornography, sabi niya, pornography is like a seal. The moment that you see it, it stays in your mind forever. Yun na po yung pornography. Na kapag nakita mo yan, nag-stick sa mind mo yan. Kahit ilang araw na, ilang buwan na, nakaraan, parang nakikita mo pa rin. Parang meron kang pornographic na talaga recorder sa mind mo. Every now and then, kahit katumingin, parang nakikita pa rin. Very vivid. Ano po? Kaya alam po nyo, avoid pornography because we should protect our minds. Amen. Okay. Do not be a slave to pornography. Sorry. Number 2, discipline our body. So, ikalawa, sabi ng Apostle Pablo, I discipline my body. Sabi niya sa Romans chapter 6, verse 13 to 14, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life,
and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness, for sin shall not be your master, because you are not under the law but under grace. So wikang Tagalog, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip pasakop kay sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi dapat maghari sa inyong kasalanan, yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ano pong sabi po ni Apostol Pablo? Huwag mong ipagamit ang iyong kamay, mga paa, mga katawan, mata, o anumang bahagi ng iyong katawan sa kasamaan. In other words, do not participate, do not use any part of your body to participate in wickedness. Pagdating sa kasamaan, sabi mo, Brad, sorry, out ako dyan. Amen. Alam mo, niyayaya ka makipag-inuman. Brad, sorry hindi na ako umiinom ngayon kasi binago na ako ni Lord. Why? You do not allow yourself to become an instrument of wickedness. Hindi ba? O di ba, niyaya ka magsugal. Alika, magtongits tayo. Ano? O lucky line tayo, mag-poker tayo. Sabi niya, hawak mo baraha. Hindi ba? Sabi ng Lord, do not allow any part of your body to become an instrument of evil. Alam po niyo, ako hindi pa born again. Ayan. Mahilig ako sa poker. I was a young man during that time. Pinagtitindi ako ng nanay ko. Meron kaming malit na sari-sari store. Gustong-gusto ko nagbabantay yung paggising, yung umaga. Kasi sabi ng nanay ko, Ren, sabi niya, mamukla na kang tindahan, buksan mo ng tindahan. Gustong-gusto ko yun. Ano? Magbubukas ako ng tindahan ng maaga. Kasi by 9 o'clock a.m., may puhunan na ako. So pupunta na ako sa kabilang tindahan noon. Ayun, nandun na yung mga kalaro ko. Lucky Nine, poker. Ayun, tapos pag-uwi ko, wala na akong pera. But I thank God I was born again. Ano po? Dati itong mga kamay na to, dati hawak baraha. Pero ngayon, iba nang hawak Bible na. Kayo, kaibigan, sa ngayon, ano yung hawak ng mga kamay na yan? Ang mga kamay na yan ba ay ginagamit pa rin ba sa instrumento ng kasamaan? Ang mga kamay na yan, ginagamit pa rin ba ng mahawak ng baraha, ng malamig na beer, o anuman? O umahawak ng baril o anuman? No, sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, discipline your body. Do not allow any part of your body to become an instrument of evil. Sabi niya, huwag mong ayaan na maging kasangkapan ka ng kasamaan. So therefore, ang sabi po sa awit, una, it does not listen to the counsel of the ungodly. Ano po nyo? Hindi tayo nakikinig doon po sa mga akay ng mga masasama. Amen. Pero kapag tayo niyaya sa church, yes, basta para kay Lord, sama ako. Pagdating sa evil, I'm sorry, tapos na ako dyan. Amen. So therefore, sabi niya, discipline your body. Kailangan disiplinahin natin ang ating mga katawan na laging gumagawa ng tama, laging gumagawa ng katwiran. Because when you do that, then you are able to take control of the appetites of the body. Yung ginagawa mo, yung pawang maka-Diyos na lang. Wala yung mga bagay na maka-demonyo o anuman, di ba? But everything you do, this body is only used for God's glory. Amen, kaibigan, tandaan mo. Ang katawang niyan ay binili na ng ating Panginoon Yesus. That body is now the temple of the Holy Spirit. And never use your body to be an instrument of evil. That's why the Bible says, sabi po niya, never use your body to be an instrument of evil, but to be an instrument of righteousness. Amen. Mag-cell group tayo, sama ako dyan. O mag-morning prayer tayo, sama ako dyan. Mag-evangelize tayo, sama ako dyan. Bakit? Because you allow yourself to be an instrument of God. Ano po? Number 3, discipline in our speech. Kumusta yung pagsasalita mo, kaibigan? How's your speech? So number 3, sabi niya, discipline in our speech to speak gracefully.
James chapter 1 verse 23, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Alam po nyo, yung pagiging born again mo, worthless yan. Walang kwenta yan, walang kabuluhan yan. Kung ang lumalabas sa bibig mo, hindi pa rin tama. Ano po? Ang sabi po ni Santiago, sabi niya, walang kwenta ang reliyon mo. Walang kwenta yung pagiging born again mo. Walang kwenta, sabi niya, kung ano man reliyon mo, walang kwenta lahat yan. Sabi niya, kundi mo alam disiplinahin ang dila mo. Ano po? Sabi po ng Proverbs, life and death is in the power of the tongue. So either you speak life or you speak death. Kaya ang sabi po sa ating number 3 natin, learn to discipline your speech or your tongue. Kailangan disiplin natin kaibigan, ang ating mga dila. James chapter 3 verse 3 to 5. Sabi po dito ganito. Likewise, the tongue is a small part of the body that it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and it is in itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and has been tamed by men, but no one can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Alam mo ba kaibigan, yung dila mo kaya kang dalhin sa impyerno. Yes. Ano? Sabi po niya dito, no? Sabi niya, it sets the whole course of his life on fire, and it's set on fire. Sabi niya, it corrupts the whole person. Ha? Yung dila mo, kaibigan, kayang-kaya kang dalhin sa impyerno yan. Kaya ang dapat natin gawin, discipline your tongue. What comes out of your mouth? There is no excuse. Kung minsan kapag kagalit tayo, hindi ba? Ay, wala mo ng born again ngayon. Hindi ba? Galit ako. Ano? Hindi mo na ako born again ngayon. Backslider muna ako. Di ba? Madalas tayo po kapag galit tayo, hindi natin makontrol ang speech natin. Momentarily na backslide tayo. Pero ano po yung self-discipline? Kahit nagalit ka, kahit na-disappointed ka, kahit nagalit ka, ano ba? You still speak gracefully. Amen. Ang ibig sabihin yung kahit talagang yung ulo mo, talagang pulang-pula na yung mukha mo, talagang parang masusunod ng ulo mo, pero you still speak gracefully. Alam mo, galit na ako. Parang papatay na ako ng tao. Hindi ba? So sabi niya, we still speak gracefully. In other words, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasalita ng mga hindi tama. So learn to discipline your tongue, kaibigan. Kailangan po sa ating Kristiyano, wala nang lumalabas na mga mura o anumang masamang salita sa ating mga bibig. And every one of us will say, Amen. Kaibigan, ikaw, kumusta kaya ang pagsasalita mo? How's your speech? Ano? Pagkagalit ka, kumusta ka na magsalita? When you are disappointed, kapag may problema ka, ano-ano na ba yung lumalabas sa bibig mo? Sabi ng Bible, learn to discipline your tongue. Amen. Kailangan po sa ating mga Christians, wala nang lumalabas sa ating bibig na hindi tama. And then lastly, discipline our spiritual life. Okay, pang-apat, dapat po meron tayong disiplina sa ating spiritual life. Number 1, letter A, sabi niya, discipline in attending church. Kailangan natin ng disiplina. Ano po? Even in our spiritual life. Number 1, sa pag-attend ng church, dapat dapat non-negotiable yan. Di ba? Going to church is non-negotiable. Hindi na tayo nagtatanungan. Uy, attend ba tayo ng church ngayon? Hindi. Tinatanong pa ba yun? Ha? Hindi na tinatanong yon. Bakit automatic na yan? Pagka Sunday, nasa church ka. Bakit?
because you have already learned to discipline yourself that Sunday belongs to the Lord. Amen. Kaya po sa ating series of challenge, meron tayo doon in the next 3 months, wala kang absent sa church kahit na isa. Ilan po sa inyo dito ang walang absent so far? Magsabi ng amen. Ay, isa lang? Ha? O palakpakan natin lahat po ng walang absent sa church for the last 90 days. Ano? Okay. Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another all the more as you see the day approaching. And then number 2, or letter B, discipline in our giving. Ayan. Alam mo yung isang bagay na napakahirap ma-overcome ay yung our discipline in giving. Because until this time, many people are still struggling whether they're going to give their tithes and offerings to the Lord. Di ba? Hanggang ngayon, struggle pa rin nila yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapagtagumpayan. Hanggang ngayon, tinatalo pa rin na sila, Lord, should I give it or not? Walang po nyo, dapat po by this time tayo po, na-develop na natin yung ating discipline when it comes to giving. Because when you practice discipline in your giving, that's the only time, alam po nyo, yung pagkapala ng Diyos ay dadaluyan tayo. Amen. No question about that. The Bible is very clear about that. So, kailangan po yung discipline natin sa pagbibigay. Ayan, kailangan po. Ayan, sabi sa 1 Corinthians 16, verse 1 and 2, now about the collection for God's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Ano po yun sa atin? Wala po tayong wala na tayong mga love offering answer, no? Disiplina na lang. Nasa na yan. Nandyan lang yung ating mga love offering boxes nasa side lang. Ano? Wala nang love offering bag na dumadaan sa harapan mo. So it's only between you and God. Ano po? But if you learn to be disciplined in giving, ano mo, hindi mo daanan lang yung ating love offering box dyan. You always put something. Why? Because you are able to develop yung inyong discipline in giving. And then lastly, discipline in our praying. Ano po? 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Ano po? Manalangin daw po tayo ng walang hinto. It is something that we need to do. Alam po nyo, there's something that I want to testify to you. Kasi alam po nyo, pinangako ko kay Lord, Lord, kapag yung pinagpray ko ito, sinagot mo, Lord, I will testify to the church because I believe it is only you who did it. Yung akin po kasing anak na si Grace ay, alam po yung naka-apply po sila ng PR sa Australia. Pero kulang sila ng ilang points. Ilang points lang kulang nila para masatisfy yung point system. So, kailangan po niyang mag-exam ng IELTS na kailangan niyang makuha yung almost perfect score. Ano po? Para makuha yung plus 10 points. Alam po niyo, he tried 7 times. Tried 7 times. Namimiss lang siya na kuminsan 1 point or 2 points lang ang kulang para ma-achieve niya yung almost perfect score. So alam po niyo, sa tuwing mag-exam siya, nagbabayad siya ng, ganyan sabi kanina sa akin, $450. Bawat exam. Ano? Ang laki nun. Ano? Ang laki nun. And then, tinawagan niya ako the day before na kanyang exam. Dad, sabi niya, pag-intercede mo ko. Pagod na ako, sabi niya. Dad, kanya, 7 try ko na to. Kanya, every time I try, I pay this much, sabi niya. So, just imagine, 7 times, kung $450 yun, times 7, gaano kalaking pera yun. Hindi ba? So, sabi niya, Dad, sabi niya, pagod na ako, kanya. Ayoko na, kanya. Sinabi ko kay Lord, sabi niya, last na lang ito, sabi niya. Dad, sabi niya, please intercede for me. So, I think that was last Friday, mag-exam siya. So, pumasok po ko sa Amsalas. Talagang pinag-intercede ko siya for 1 hour. I was praying, Lord, sabi, bigyan mo ng tagumpay si Grace sa kanyang examination. So, I really interceded. I really used all the promises of God in the Bible. Ginawa ko lahat ng promises ni Lord yung about prayer in the Bible. And then, kahapon,
And then, nag-send siya ng video. Ano po? So, ayaw po niyang tignan yung results niya. Kasi nga baka ma-disappoint siya. Ayaw niya tignan ng results niya. Kasi nga po, discouraged siya. Ano? And then sabi niya sa kanyang asawa, sabi niya, Ian, sabi niya, ikaw na lang tumingin, ayaw kong tignan kanya. Ayaw kong tignan, ayaw kong sabi niya, so hard for me to accept the fact na hindi ko na makukuha, sabi niya. Sabi na kanyang, Mr. si Ian, sige kanya, buksan mo yung site kung saan makikita yung results. Ano po? So tinignan yung kanyang asawa, yung results, and then sabi niya, okay, sabi niya, buksan mo na yung mata mo. Sabi niya. So binuksan po yung mata niya, alam po niya, magulgul siya. Umiyak. Ano? Narinig ng kapitbahay, umiyak siya, lakas ng iyak niya. Ano? Sabi na kanya, huwag kang iyak, na ganyan. Sabi, kakala nila, inaano kita, baka tumawag ng pulis. Kasi buto kapag mayroon narinig na umiyak na malakas, tatawag ng pulis yung kapitbahay. Sabi, huwag kang iyak na ganyan. Baka akala nila, inaano kita kanya. Alam po nyo, yung tinignan yung kanyang result, almost perfect score. Praise God. Kaya ngayon, they were able to satisfy yung require po nila. Ngayon, in-update na nila yung application for PR. And I believe next dating na yan. Pero alam po nyo, doon ko nakita talaga yung kapangyarihan ng prayer. Amen. But many of us lack discipline in prayer. Many of us lack discipline in prayer. Because we are not able to use, yung talagang kapangyarihan ng prayer. Kaya alam po nyo, disiplina lang. I believe God is more than willing to answer all our prayers. If only we have discipline. Prayer is not something that you do once in a while. Prayer is not something that you do kapag gusto mo. Di ba? Kapag gusto mo lang. When you feel like praying, ay, parang ang sarap, ang pagkaroon mo, parang gusto ko mag-pray. Ganun ba? Ganun ba tayo? Do you know, sabi nila, the best time to pray is when you don't feel like praying. The best time to pray is when you don't feel like praying. Yung struggle ka, yung wala kang ganang mag-pray, sabi na, that is the best time to pray. Because when you pray, that is discipline. You discipline yourself, even though you're struggling. And yet, because you know you have to do it, you do it. That is self-discipline. Mga kapatid, this evening, alam po nyo, if you want to be successful in life, there are some discipline that we have to learn. Amen. So, kailangan ma-develop po sa ating lahat yung self-discipline. Kaibigan, meron ka bang problema sa self-discipline? Meron ka bang problema sa disiplina? Is self-discipline an issue in your life? Then I believe it's about time that we should pray that every one of us will be able to overcome at ma-develop po natin yung self-discipline sa ating mga buhay. Because I tell you this, if you have self-discipline, it will change your life. Amen. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, kaibigan, learn self-discipline. What are the areas of your life that you fail when it comes to discipline? Kumusta yung disiplina mo sa pananalangin mo? Kumusta yung disiplina mo sa pagbabasa mo ng Bible? How's your discipline when it comes to going to church? When it comes to worshiping God? What is your discipline when it comes to giving? What is your discipline when it comes to your speech, to your mind? Ano po? Sa binabasa mo. What are your discipline? It's about time, church, na ma-develop sa bawat isa sa atin ng self-discipline. Tayong lahat ay tumayo right now. Tonight, I would like to challenge every one of us. Kaibigan, alam mo, right now, ayan, para po sa ating offering. Alam po nyo, one of the self-discipline that we need to learn is in giving. So, yung iba, ang tagal na po nating Christian, pero ito isang bagay na hindi pa natin napapractice. So, if you want God to really bless you, for the windows of heaven to be open to you, it is something that we really have to develop yung pong giving. Ang sabi ni Lord ay ganito, no? Give, and it shall be given back to you, good measure,
pressed down, shaken together, running over. Remember this, God is not a taker. Amen. God is a multiplier. So, hindi kinukuha ng Diyos ang atin. Gusto niya, ibigay natin sa Kanya, imumultiply niya at ibabalik sa iyo. Amen. So, it means to say, whatever you give to the Lord, God multiplies it and gives it back to you. Remember, God is not a taker, but He is a giver. So therefore, if you want your life to change, develop po natin yung self-discipline sa giving. Kunin po natin yung ating mga tithes and offerings. Ayan. Hawakan po natin mainam. Itaas natin yan. I-dedicate natin yan kay Lord. Lord, tonight, help us to develop, Lord, self-discipline in giving. Help us to be faithful to you, Lord God, sa aming mga tithes and offerings. Lord, help us, O God, not to rob you, Lord, but to give to you faithfully what really belongs to you. Lord, I pray right now, Lord God, lahat ang bibigay ng iyong mga anak, Lord, I pray that you would multiply them and Lord, and give it back to them so that they will experience the abundance that you promise in your word. Lord, we thank you and honor you. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, amen and amen.